Ang programang ito ay hatid sa inyo ng EO Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical for expert eye care. With over 100 branches nationwide to serve you, EO has been voted by consumers as a Reader's Digest Trusted Brand 2016 Platinum Awardee. Walang tren, walang hindi tatanong, walang hindi pwedeng hindi sagutin, walang isyong di pag-uusapan, walang kinikilig, walang aatrasan. Erwin Tulfo, punto, asintado, asintado. Oras po natin sa buong Kapuluan, Luzon, Visayas, and Mindanao. 4 minutes after 8 o'clock. Happy Independence Day, Philippines! Alright, akala ko parang pang mahal na araw, parang nagpapasyon lang. Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng kasarinlan. Ngayon po ay tinatawag na Independence Day ng Republika ng Pilipinas. Mga kapatid, at sa iba't ibang panig po ng ating bayan ay naroon ang mga iba't ibang opisyal na itataas po ang bandila ng Republika. Sa Luneta, sa mga oras na ito ay naroon po ang Vice Presidente, si Vice President Leni Robredo, na siya po ang manguna sa pagtataas ng bandila ng Republika. Well, pakiusap lamang ho natin mga kapatid, bilang opisyal po, siya po ay may karapatan. Huwag na ho muna tayong kumontra, ito po ay Independence Day. Hayaan na lang ho natin at siya pong itinilaga dyan na magtaas po ng bandila dahil ang Pangulo ay naroon naman sa Davao. At ang iba't ibang mga opisyal, mga Senate President po natin, mga Speaker of the House, at kung sino-sino pa ay nariyan po. Kasama naman po ni Vice Presidente si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. Sa bagay, ito ho sa ilang saglit ay tataas na po itong bandila ng Pilipinas. Magkatabi si Vice President Robredo at si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. Kasama nila ang ilang mga matataas ng opisyal ng Armed Forces of the Philippines at syempre ng Philippine National Police din. Diyan po sa Luneta, itataas nila yung bandila, mga kapatid. At mamaya-maya ho, hihingi tayo ng update hinggil po sa nasa linya na ba? Itinaas na. Hindi dumating si Pangulong Duterte, ang representative niya si Alan Peter Cayetano. Alright, okay. Anyway, sige, wala pa si Juan. Wala pa si ang ating reporter. Well, hihingi tayo ng update mamaya-maya kay Maricel Halili na nasa Luneta, mga kapatid. And of course, mamaya din ho, may siksik ho talaga itong ating programa ngayon. Hitik na mga usapan, hitik na mga mga issues na ating pong sisilipin, mga kapatid. Ito ang isa pang pag-uusapan ho natin. Of course, yung update po natin sa Marawi ay naantabayan na natin kasi sabi po ng AFP, meron po silang balita na napatay na nila yung dalawang leader, dalawang magkapatid na leader ng Maote, yung tinatawag na Maote Brothers, mukhang napatay po sa bombing ng gobyerno. Inaabangan po natin yan. At the same time ay kumpirmado na nasa kamay na ng mga otoridad ang tatay at nanay nila na kapwa po mga supporter ng Maote Terror Group. Yung kanilang tatay at nanay, yung kanilang nanay ay sinasabing financier. Dapat lamang kung talagang ito ay mga kasabwat sa bakit di kasabwat ito? Anak nila ay gumagawa ng kalukuhan. Sabi po ng AFP at PNP na meron silang information, ito na po ay mga nagpipinance dito sa mga anak nila. Well, dapat talagang hulihin yan. Pero at the same time, mga kapatid, nakakalungkot po na balita, 13 na namang miyembro ng Philippine Marines ang napatay, mga kapatid. Mamaya ho, makikibalita tayo, napakadami hong namatay. Sandali lang, balikan po muna natin ang aming senior correspondent, si Maricel Halili, live po mula sa Luneta. Magandang umaga, Maricel. Magandang umaga sa iyo, Erwin. Nagsimula
flag raising ceremony. Mga flag raising ceremony dito sa Rizal Park. Pero hindi gaya ng inaasahan, hindi nga nakagalo ang Pangulong Rodi Duterte dito sa Rizal Park. Ilang minuto lamang bago magsimula, ito ay inanunsyo na ni Presidential Ernesto Abella sa media na hindi nga makakarating ngayong umaga ang Pangulong Duterte. At alam natin, parang ito lamang yung ilan sa pagkakataon na hindi nakagalo ang isang Pangulo ng bansa sa isang okasyon ng Independence Day o Araw ng Kalayaan. Ang paliwanag ni spokesperson Abella, wala daw direktang dahilan na ibinigay sa kanya ang Pangulo kung bakit hindi siya nakagalo. Pero I think it's also safe to assume daw na ito ay para mapagtuunan ng pansin yung ongoing na problema natin sa Mindanao. Kasi kung matatandaan natin, noong Biyernes ay inanunsyo na rin ng Malacanang, kinanselan na rin nila yung Golden War na supposedly ay gagawin na yung araw. Ang dahilan din ito ay para mapagtuunan nga yung isinasagawang operasyon saan sa Marawi kontra doon sa mga terorista. So dahil nga sa hindi pagdalo ng Pangulo ni Independence Day celebration National Park, nanguna na lamang itong si Vice President Leni Robredo sa isinasagawang event at pagdiriwang dito ngayon. Kasama ni Vice President Leni Robredo sa kasalukuyang isinasagawang wreath-laying ceremony dito sa Monumento ni Rizal, si Foreign Affairs Secretary Alan Cayetano. Ang inanunsyo kanina sa Secretary Alan Cayetano yung kumbaga naging kinatawan ni President Duterte dito sa pagtitipon na ito. Pero present din yung ilan sa ating mga cabinet officials na dirito rin sina Executive Secretary Salvador Aldea at katabi nga itong si Manila Mayor Joseph Estrada. Erwin? Alright, Maricel, naitaas na ba ang bandila kasi dito sa monitor natin sa RTVM, sa PTV4? Mukhang sumasaludo pa lamang at nagbibigay pugay pa lamang ang mga opisyal dyan. Is this correct? Or naitaas na yung bandila? Actually, Erwin, kapatapos lamang ng flag raising ceremony. Yung nakikita natin ngayon dyan sa RTVM na nakasaludo sila, ito yung wreath-laying ceremony na wreath-laying na isinasagawa dito sa may monumento ni Jose Rizal. At magkasama nga dito si President Robredo at si Secretary Cayetano. Alright. Pagkatapos ba, nung kanina, nung magkasabay, so lumalabas si Secretary Cayetano ang representative ni Manong Digong Duterte dyan. Tama ka dyan, Erwin. Si Secretary Cayetano, yung representative ni President Duterte, pero ang nabanggit kanina ng spokesperson na Abella, mag-defer si Secretary Cayetano kay VP Robredo dahil siya yung may nakamataas na posisyon sa gobyerno na nararito ngayon sa Rizal Park. Alright, nag-usap ba yung dalawa before the wreath-laying or before the flag raising, Maricel? Oo, Erwin, nakita natin sila kanina pagkababa lamang ni VP Robredo mula sa kanyang sasakyan, mga 8:08 yan kaninang umaga. Sinalubong naman siya ng mga cabinet secretary at nag-usap din muna sila ni Secretary Cayetano bago simulan yung programa dahil ipinabaliwan yung umaga na biglaan yung decision ng Pangulo na hindi dumalo nagkagulatan din dito, Erwin. Alright, maraming salamat sa iyo, Maricel Halili. Live po siya dyan sa Luneta. Thank you, Maricel, and good morning. Maraming salamat, Erwin. Mula dito sa Luneta, umaaksyon Maricel Halili, Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, yan po ang aming senior correspondent. Tapos na po so nauna po yung flag raising. Sinundan po ito ng wreath laying. At sa mga oras na ito ay bumaba na po ng ikang monumento yung tatlong opisyal, si Vice President Robredo, Secretary Secretary Cayetano, and ito po hindi ko pa maaninag masyado itong opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Nakaputi po ito sa mga oras na ito. So at any moment now ay mag-wreath laying na po yung paglalagay ng bulaklak dito po sa bantayog ni Gat Jose Rizal dahil ngayon nga po ay tinatawag na Independence Day, mga kapatid ng ating bansa. Anyway, dire-diretso na ho tayo. Marami pa ho tayong pag-uusapan tulad po na nabanggit ko yung sa Marawi update nakakalungkot din po na balita na 13 po miyembro ng Philippine Marines ang napatay over the weekend, mga kapatid. This is bringing now to a total of 58 po na sundalo at mga pulis. 55 po na miyembro ng AFP ang namamatay, 3 po sa PNP.
21 sibilyan at 191 na maote, na miyembro ng Maote Terror Group ang napapatay. At tinitignan po at inaalam pa ngayon ng AFP kung kasama dyan yung dalawang mastermind, yung magkapatid na Maote Brothers, na tinamaan ba ng bomba. Kinumpirma na rin po ng AFP na tumutulong ang United States of America Armed Forces. Hindi po direktamenteng tulong tulad ng mga sundalo, kundi mga intelligence gathering lamang. Yung mga nakikita po mga eroplano na mga Orion, P-3 Orion aircraft, yung po kasi eroplano na yon ng intelligence ng US Navy or US Air Force, nakakakita po yun eh. Kahit na magtago ka sa loob ng bahay mo, maaaninag ka doon. Mabibilang noon kung ilang tao ang nasa loob ng bahay. Magtago ka man sa basement, makikita ka pa rin ng eroplano na yon. Kung ilan kayo, makikita niya kung ikaw may dalang armas, maaaninag niya yung dala-dala mong armas. So, ito siguro yung sinasabi na nakikita ngayon nila ang mga kalaban at kung iniraradyo nila siguro sa AFP natin kung saan ihuhulog yung bomba, mga kapatid. Yan po ang tulong ng Amerika. Hindi po talaga direktamenteng tulong, kundi parang sila ang nagiging mata ng AFP natin sa pamagitan ng kanilang mga high-tech na mga eroplano, yung tinatawag na P-3 Orion aircraft. Ang trabaho lang po nito ay hanapin ang mga kalaban, nakikita ang mga kalaban, umaga, tanghali, gabi, kahit saan ka magtago, makikita ka. Nazoom din po ito, at maaaninag pa yung mukha ng tao. Ganun ho ka high-tech. At yan po ang tulong ng AFP yan po ang tulong ng US Armed Forces sa ating sandatahang lakas. 8:15 ng umaga, mga kapatid. Alamin naman natin mula sa Kawit, Cavite, kung saan nagsimula lahat itong flag racing na ito ng mga independents. Pinangunahan po ito noon ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo. Naroon po ang aming kasamang si Gary De Leon at naroon daw si Senador Ping Lacson sa flag racing doon sa bahay ni Emilio Aguinaldo. Gary, good morning. Well, 1898 nang sa kakayahan nga dito sa Kawit, Cavite ng unang Pangulo ng Pilipinas na si Aguinaldo. Pero ngayon, 119th anniversary ng Independence Day, sinabi ni Senator Ping Lacson matapos ang kanyang retake ceremony at flag ceremony na ang kalayaan. Okay din, ID. Pagkatapos niya, diretso na tayo. Break muna tayo. Dahil ang kalayaan ngayon ay patuloy raw sinaglalaban ng mga Mag-a-adlib lang ako, engineer. Adlib tapos break. Sa mga ibang bansa, kundi na rin sa dahil na rin sa terrorismo. Sa ngayon ay patuloy niya sa programa ito kanina ay nagkaroon ng parada ang mga membro ng City Hall dito sa Aguinaldo. Tapos nagkaroon nga ng retake ceremony na sumunaan nga ni Senator Ping Lacson at dumating din dito kanina si DOC Secretary Teo. Tapos ngayon naman ay nagpapatuloy pa rin yung programa nila. Nagsasalita nga kanina Senator Lacson. Hindi sa akin yan. Sa kumpanya. Sa radyo yan. Sa radyo. Binio ko lang. Kanina pang 4:30 ng umaga hanggang 10:30. Ngayong umaga ay sarado ito. Thank you, Ivy Grace, for sharing this video. Finley Smiley, good morning. Jinky Bontilao, Reynaldo, Melvin Suarez Jr., Valentino Ponce. Alright, maraming salamat sa iyo, Gary De Leon, live mula sa Kawit, Cavite. Okay. Anyway, maraming salamat muli, Gary De Leon. Live po siya mula sa Kawit, Cavite. Mga kapatid, dire-diretso po tayo. Isa pa hong pag-uusapan bago tayo magkalimutan, yung pong panukalang aside from update po natin sa Marawi, makakausap natin ang taga-AFP, ay talakayin din po natin itong panukalang batas na isinampa o ifinail ni Congressman Wes Gatchalian. Wes Gatchalian po, congressman ho siya, na kapag ito ay lumusot sa Kongreso, magiging isang criminal act na po ang paggagamit ng mga peking pangalan sa social media. Yan po ang panukalang batas kasi sabi ni Congressman Wes Gatchalian, marami pong mga manluloko, maraming mga manluloko sa social media at marami tayong mga kababayan ang nanluloko. Marami pong kumikita at nadedenggoy, naluloko dahil po sa mga peking account name na yan.
Yan po ngayon ang panukalang batas ni Congressman Wes Gatchalian. Very good. Sana nga po. Dahil marami na ho talaga mga kumpanya, mga pangalan ng mga ordinaryong tao, tira ng tira, malakas ang loob dahil ang mga buwisit ay mga fake account naman pala. Hindi talaga. Dapat sa susunod siguro dito sa Facebook, dito sa ikang Twitter at dito sa Instagram, hingian nila ng mga identification. 2 valid ID, isang driver license at isa sigurong company ID. Yun ang tingin po ni Congressman Wes Gatchalian. Kasi marami ho talagang naluloko mga kapatid Araw-araw may lumalapit sa opisina namin, umiiyak na naloko dahil binentahan daw mga fake accounts. Diyos ko po, may mga nakakilala, mga nagtatagpo sa Facebook. Diyos ko po naman, napakaganda at napakagwapo yung litrato sa Facebook. Pag eyeball na, Jesus Maria Josep, mukhang pusa ang mukha ng mga hayop na yun. Anyway, mga kapatid, isa pang pag-uusapan natin, eto, medyo iinit ng konti ang ulo ho ninyo. Dahil nga raw, Independence Day, araw ng kasarinlan, ang paborito ninyong si Congressman Alejano ng Magdalo Party List ay nakaisip finally ng panukalang batas. Akalain nyo yan? Napapakinggan pala tayo ni Congressman Alejano. Nakaisip po, palakpakan naman dyan, engineer. Abay, Congressman Alejano, may naisip na panukalang batas si Congressman Alejano. Kung ano ho yan? Ito, ang sabi niya sa kanyang panukalang batas, dapat gumawa daw ng isang komisyon, isang grupo, komisyon, na pag-aralan, na palitan ang pangalan ng Republika ng Pilipinas. Google! Patay tayo dyan. Bakit? Sa dinami-daming pwedeng gawin kong, bakit naman pangalan ng Pilipinas ang papakialaman mo? Okay na Republic of the Philippines. Republika ng Pilipinas. Diyos ko pong pineapple kong. Ang dami ng mga senadores, congressman ang dumaan before you. Hindi nila pinakialaman yung pangalan ng ating bayan. Bakit ikaw suddenly papakialaman? Ano ang papangalan natin? Republic of Magdalo. Ay, Diyos ko po naman. Marinig kita sa mukha Ewan ko. Alas 8:21 ng umaga. Ay, sa ating pagbabalik din yung mga problema ng ilang kababayan natin, yung idulog mo, bes, at syempre itanong mo sa dalubhasa. Ay, teka muna, break muna tayo. Alas 8:21, mabilisan lamang ho ito. Wag ho kayong bibitiw. Magbabalik po kaagad ang Punto Asintado. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5. I-ready mo na, Ivy, yung OWA siguro. I-ready mo na yung OWA. Ganito ka ba? Madami na naman. Ito, para sa'yo. Pagsinto. Bravo! Food supplement for men. Oo. Masarap ang buhay. Ito ang alaga na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot Sino? at hindi dapat gamiting Si panggamot Wes? sa anumang uri ng sakit. Sinong co-author niyo dyan? Todo arangkada na walang palya. Bravo Food Tingnan Supplement mo for co-author. Men. Ang Anyway, bagsik mo, alamin na lang mabilis natin na... Mercury Drug nationwide. Panatilihin masaya ang paglilibang. Ang sino ba paglalaro yun? sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Diretso na tayo mamaya sa Magtakda buwan, ng oras sa at Barawi tinilakas update, ang yung gasto sa AFP. paglalaro. Yung idulog mo, best, Magsugal kung tawagan yung OWA. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, Ha? tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Lahat sila? Isang mensahe mula Yung sa mga Pagcor. Keep it fun. brigade Game isa, West responsibly. Mincom, baka tapos na yun. Puntahan niyo sa West Mincom or sa East Mincom, Eastern Mindanao Command. Tapos, yun, Alright, ano naman ito mga fake news na ito? Sino ito? Yan sir, ito yung sa YouTube sir. Yung mga kumukuha ko din yung video. Tapos ito po sa nag-upload sa Facebook. Tapos, Nag-trend din puro mura lang sir. na... Paalala
po sa publiko, ang PCSO ay walang Facebook account or Facebook page. Ano mang Facebook account or Facebook page Okay na ito siguro, nagpapakita ng inuulit lang pangalan itong o mga logo sa at larawan ng Facebook siguro PCSO dahil galit ay na. peke. Oo, Ang sa official Facebook. website address Sige, ng alright. PCSO ay www.pcso.gov.ph. Mabuting balita para sa mga calamity at disaster victims. Meron ba kayong SSS salary loan na di nyo nababayaran? May SSS Loan Restructuring Program. Ito ay tulong ng SSS upang pagbayad ng loans ay simple, mas magaan at kayang-kaya. Pag loans ay bayad, pribilehyo at benepisyo ay muling maaasahan sa muling pangangailangan. Mag-SSS Loan Restructuring Program. Ito ay hanggang April 27, 2017. Makipag-ugnayan sa mga SSS branches or visit www.sss.gov.ph. Tuluyang sipag, sige lang sikap. Parang gin kapitan sa inuman, laging Good morning, Juvencio Henriolo, Joeline Medina, Mary Groenval, Cherry Manzanares, Helen Goda, Sara Garaygay, Nagpatingin ako sa EO. Nida Montiflor, Cecilio Gumanay, good morning. I like! Yeng Salva, good morning. with EO Eyewear that matches your mood, Edna life, Celos, and good style. morning. EO Eyewear, only at EO Executive Optical. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tulfo. Bombo Asintado. Alright, dire-diretso ho tayo mga kapatid. Araw po ng Lunes ngayon ha, pista opisyal. Ngayon ho ay pista opisyal at ala pong pasok ang lahat dito sa ating bayan. Pero tayo ho, ang inyong lingkod, tuloy-tuloy po ang ating trabaho. Dito ho muna tayo ngayon sa Marawi, yung mga pangyayari dyan ngayon sa Marawi City, kung saan ay 270 na po ang namamatay. Ha? Kasama na po riyan ang 191 na mga miyembro ng Maote. Ay sana madagdagan pa. At sana yung magkapatid ay natuluyan na rin. Dahang nakakalungkot po yung 21 sibilyan na wala namang kinalaman. Ha? Namatay sa mga crossfire. Diyos ko po. At ang pinakamalungkot po yung tagapagtanggol natin laban sa mga kriminal, laban sa mga terorista. 58 po sa kanilang hanay ang namamatay ang mga miyembro po ng Armed Forces of the Philippines. 55 po na sundalo, 13 po yung Marines ang namamatay. Namatay over the weekend. At ang sa PNP naman ay 3 ang namamatay. Ang namatay. Anyway, mga kapatid, wala daw po muna, mukhang may nagbaba po ng mensahe ang pamunuan ng AFP na hindi po raw muna sila magsasalita o magpapa-interview sa mga oras na ito bilang paggalang na rin doon sa mga namayapa nilang mga sundalo. Well, I understand. Okay, doon na lang tayo kay K. Imson siguro. I really understand at tayo po ay rumirespeto at gumagalang naman dito sa kanilang desisyon. Silent moment daw po muna sila at kailangan munang magmuni-muni ng lahat ng miyembro ng AFP. Sila po ay tahimik po muna at taimtim na magdarasal na muna lang daw sila sa kanilang kinaroroonan ang bawat miyembro po ng Sandatahang Lakas para magbigay pugay sa mga namatay nilang mga kasamahan. 55 po yan, miyembro ng AFP at 3 naman sa PNP. Bueno, makibalita na lamang po tayo dito sa ating correspondent din, senior correspondent na nasa Marawi ngayon. Si Kay Imson. Kay, good morning. Yes, Erwin, good morning. Nandito tayo ngayon sa provincial capital ng Danao del Sur at katatapos nga lamang ng flag raising ceremony nila. Sa gitna yan, Erwin, na patuloy na opensiba na ginagawa ng militar laban nga doon sa mga teroristang grupo na pilit o na nagtatangka pa rin na pugubin itong Marawi City. Kanina, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam ang Vice Governor ng Danao del Sur at hindi nga niya napigilan na maging emosyonal dahil sabi nga niya sa atin kanina ay
mabigat sa pakiramdam na Independence Day ngayon and yet ganito pa rin yung sitwasyon dito sa kanilang probinsya. Sabi niya, Erwin, hindi daw niya alam kung ano pa yung ipinaglalaban nitong mga terorista na nasa loob ngayon ng ilang barangay dito sa Marawi City. Dahil lahat naman daw, Erwin, ang nagkailangan ng mga Muslim, lahat ng kailangan nila dito sa kanilang lugar, ay ibinibigay naman daw ng gobyerno and yet ganyan pa rin daw yung kanilang ginagawa, Erwin. Alright, Kay, yung deadline mukhang hindi na talaga. Ang sabi kasi ng AFP, sabi ng Pangulo, gusto ng Pangulo, June 12, Independence Day, maibalik na muli sa kamay ng gobyerno ang Marawi City. Mukhang hindi na mangyayari muna yan. Ano? Pero sa nakikita natin mukhang malabong mangyari. Tulad ngayon, no, kanina, sa kalagitnaan mismo nung pagbibigay ng speech nitong Vice Governor ng Lanao del Sur at ng Joint Task Force Marawi, at hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin na nagkakaroon ng aerial reconnaissance dito sa Marawi. Kumbaga, naghahanap ng posibleng target ang Philippine Air Force at baka mamaya magkaroon na naman ng airstrike. So talagang malabo na mangyari na ngayong araw na ito ay tuluyang matuldukan itong gera dito sa Marawi City dahil nakikita natin na tuloy-tuloy pa rin talaga yung pagdating ng mga sundalo at may mga enkwentro pa rin talagang mga nangyayari tulad kahapon may ilang serye ng enkwentro na naitala dito sa lugar. Alright. Panghuli na lamang kay ilang porsyento na lang ba ang hawak basing sa sources mo sa information na nakakarating sa iyo from the AFP or from your contacts? Mga ilang barangay na lang o ilang porsyento pa ng Marawi ang hawak ngayon ng mga kalaban? Pero alam mo, nananatili pa rin doon sa 15 to 10% yung hawak ng mga kalaban. Pero hindi kasi tulad dati. Dati kasi yung 15 to 10% na yan, parang stronghold talaga nila. Ngayon, napapasok na yan ng military. So, pag nagtatanong tayo dun sa mga kaibigan natin, ano na ba yung lagay ng operation natin sa loob? Erwin, talagang yung laban, di kita na masyado. Ang pagkita na lamang nila, pader. Ganun lang kadikit yung laban sa pagitan ng militar at ng mga terorista. Kaya, mas maingat nga yung galaw na ginagawa ng military. Kasi desperado yung mga kalaban, marami sa kanila naghahanap na ng daan nila palabas. Hindi naman sila makalabas. So, ang ginagawa nila ngayon, ginagamit nila yung mga moske at yung mga hostages na hawak nila ay ginagawa rin nilang human shield. Ganun yung nangyayari ngayon to Erwin. Alright, well, Kay, sige, babalikan ka na. Mag-ingat ka rin kayo dyan, ng iyong crew. Maraming salamat, Kay. At Happy Independence Day, Kay Imson. Alright, dire-diretso tayo mga kapatid. Yung po ang update na 10% to 15%. Pero mukhang desperado na. Hindi po makaatras ang kalaban dahil nga napapaligiran na po ito ng AFP. Kaya either mag-surrender na lamang po ito or kaya ay makikipag-bakbakan na lang sa AFP. Ang problema, yung mga sniper po at saka yung mga sibilyan na mga naiipit sa bakbakang ito. Ito po yung nakakalungkot. Oy, isa pang pag-uusapan natin mamaya. Meron po tayong ilang problema sa idulog mo, Bes. Meron pong kasing isang nurse, nakakaalis siya papuntang Saudi Arabia, pero peke naman yung kanyang certificate of employment. Kinausap niya na raw yung kanyang amo. Sabi, tutulungan siya, pero hindi naman na siya tinutulungan. Natatakot siya na baka siya mahuli at makulong pa. Kawawa naman yung nurse ito. Ito naman po, isang kababayan pa rin natin dyan sa Saudi. Gusto nang umuwi dahil yung kanyang amo ay manyak daw. Sus, Panginoon ko. Oo. Oy, Sammy and Eve Dumdum, happy listening. Good morning. Thank you. Thank you po, Sir Sammy, for always tuning into our program. At itanong mo sa dalubhasa, ito po yung ating pong kwento. Ito na ang IMS. Songkoraanam kaya. Itanong mo sa dalubhasa. Dear Kuyang Erwin, isa po akong seaman at kasalukuyang nasa barko biyaheng Europa. Hindi ko alam, Kuyang, kung makakabalik pa ako ng Pinas ng buhay o uuwi ng isang malamig na bangkay dahil gusto ko nang tapusin ang pagdurusa ko dito sa barko.
Itinawag po ng kapatid ko na ang misis ko ay sumama na sa lalaki na kaklase ko noong high school. My goodness! Ang masaklap pa, sir, ay sinama niya ang aming anak na babae na 4 years old na sobrang malapit sa akin. Last week, nakausap ko ang demonyo kong asawa at inamin niya na matagal na silang may relasyon ng ahas kong kaklase. Siya at ang anak namin, sir, ang dahilan kung bakit tinitiis ko ang lungkot at hirap ng buhay. Dito sa barko, mabigyan ko lang sila ng magandang buhay. Pero ngayon ay baliwala na po ang lahat ng ito. Sir, please help me kung ano ang dapat kong gawin. Madalas, gusto kong hindi na lang ako magising kinabukasan. O gusto kong tumalon po ng barko. Please help me. Gumagalang Rodel. Rodel, sa bawat buhay ng tao, sa bawat paggising mo sa umaga, anong nakikita mo? Ang araw, liwanag, di ba? So, entonces, habang ikaw ay nabubuhay, may pag-asa yan, Rodel. At hindi lang ikaw ang dumadaan sa ganyang pagsubok. Marami tayong kababayan ang dumaan sa ganyang pagsubok at nalagpasan. Maniwala ka sa akin, believe me. Nalagpasan nila yan. Yan ay isang yugto ng buhay na pinagdaraanan at pinagdaanan ng ilan sa mga kababayan natin. Hindi ka lang. Marami. Marami ang dumaan sa ganyang sitwasyon na napakasakit, Rodel. Na napakalayo nila, na nagtatrabaho, nagbabanat ng buto para mabigyan ng kinabukasan. Akala yung pawis at sikap at tiyaga niya at kalungkutan, sinusuklian ng asawa niya ng kagabutihan doon. Yung pala puro kalokohan. Hindi lang ikaw, Rodel. There's a lot of people in this world who is suffering the same thing or same fate as you're suffering right now. Pero believe me, maniwala ka sa bato, pagkatapos ito malalagpasan mo yan at may isip, matatawa ka na lang, darating ang panahon. Pero ngayon, syempre, talagang masakit yan. Mamaya-maya, bibigyan ka namin ng ikang payo at hahanap tayo ng mga pagbigay ng payo sa iyo. Alright, oras po natin, 8:36 ng umaga, mga kapatid. Break home muna tayo at magbabalik agad ang punto asintado. Samantala, nagpahayag po ng kalungkutan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ng PAGCOR kaugnay ng naganap na malagim na insidente sa Resorts World Manila noong isang linggo na ikinasawid ng 38 katao at ikinasugat ng 54 na iba pa. Bilang isang responsableng corporate citizen, nais pabatid ng ahensya na matapat nitong ipinatutupad ang pinakamataas na antas sa seguridad sa lahat ng licensed operators at maging sa sarili nitong gaming operations. Sa katunayan, bago pa man naganap ang RWM incident o Resorts World Management Incident noong ika-2 ng Hunyo, araw ng Biyernes, nagpalabas ang PAGCOR ng isang security advisory sa lahat ng licensees at gaming site operators na bunsod ito ng pagputok ng kaguluhan sa Mindanao na likha ng mga terorista. Makaraan namang maganap ang malagim na insidente sa RWM ay agad nagsumite ng ulat ang PAGCOR sa Pangulong Duterte. Nangalap din ang ahensya ng mga ulat mula sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at RWM na sinundan ng pagsasagawa nito ng sariling investigasyon kaugnay sa pangyayari. Humarap din ang PAGCOR sa isang pagdinig na itinakda ng Kongreso at inaasang bukas, ikasyam ng Hunyo. Ay, hindi na ikasyam ng Hunyo. Bukas po, ika-13 ng Hunyo, ay magpapalabas na ng desisyon ng ahensya kung anong... Ay, nagpalabas na sila, Ivy. Medyo late na itong balita natin. Sinuspindi na po, tinanggal na po ng PAGCOR ang lisensyang ibinigay nito sa Resorts World Management. Pero yan ho ngayon ay pinag-uusapan na ngayon at maaring maghain po ng motion for reconsideration ang Resorts World dahil napakarami pala nitong empleyado, mga kapatid, sus Panginoon ko. At sinasabi ng Resorts World, marami pong magugutom, marami pong mawawalan ng trabaho. 8:38 ng umaga, dyan lamang ho kayo, mga kapatid.
Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Araw-araw, libo-libo ang premyo. Araw-araw, 3 times a day ang panalo. Ken Sara Garaygay, Charlie Huat, thanks for sharing this video. Kelly Tan, From 0 to 9 para sa Swap Best Lotto. Jean Cañete, Densky Kempis, Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Gentius Jonas Tubahim, Ning Majime, CSO games can be played by those who are 18 years old and above. Christina Agustin, Paalala po sa publiko, ang PCSO ay June walang Facebook Celine, account or Facebook page. Elizabeth, Anumang Facebook account or Facebook page Amang, na mag-report ka muna. makita ng Si pangalan General ng Amang programa Bato de la ng Rosa. PCSO ay peke. Ang official website Kaya timpla ko ng address ng kape. PCSO ay Thank you, Amang. www.pcso.com.ph. Mirna Apal, Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa. Kirsten Han, Connie Plaza, Sa Radyo 5 92.3 Nelly V. Largoza, Radyo 5 Dels Cabardo. News FM. Balita. Aksyon. Naku mamaya, Dels, News Update. papainitin kong ulo mo, anong chillax? Oras 8:39 Si yung paborito mong congressman, si Alejano, gustong papalitan ng pangalan ng Pilipinas. Nananahimik na ngayon Republika ng Pilipinas. Palitan daw ito. Siguro gusto niyang gawing Republic of Magdalo o Republic of Alejano. Pag-aralan daw ng komisyon. Mantakin mo magagasta 30 million. Laanan daw ng 30 million na pondo yung komisyon na yun na makapag-isip na baguhin ang pangalan natin. Wala naman hong problema sa pangalan ho ng ating bansa, di ho ba? Ang makararanas na magandang panahon. Ewan ko ho, Diyos ko po naman Pineapple Bayan, oo. Sa dinami-dami ng pwedeng gawan hong batas, ito pa papakialaman. Si Agoyson Aguinaldo, Diyos ko po naman. MRT3, alas 7 hanggang alas 9 ngayong umaga. Magkakaroon din ng libreng sakay mamayang alas 5 ng Butch hapon Ferry. hanggang alas 7 ng gabi. Josephine Galban, Philippine Standard thank you. Time, 8:40. Mira Fuentes, Dedsky, Mula sa Valin Layugan, Archie Zapanta, saan man, kailan Jojo man, Nada, higit sa balita, aksyon. Perla. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Mercury Drug Pwede pa siguro, Evelyn, Santos. Pero kung Alejano Republic o Magdalo Republic o Alejano Trillanes Republic, Diyos ko po naman, wag naman. 24/7 service in over 100 strategic Ang dami-dami ng ilang dekada na, ilang century na ang dumaan, Diyos ko po, no? 400 centuries na ho yan, mga kapatid. 400 years ago, I'm sorry. 400, 500 years na. Ewan ko, ilang daang taon na ho tayo. Hindi mo wala mang kumutingting sa pangalan. Panahon pa ni Aguinaldo, simula na mag-umpisa ang kongreso ng panahon ni Manuel Quezon. Hindi nga ho pinalitan eh. Diyos ko po. Ngayon, suddenly, papalitan mo. Gagawin mo, anong ipapalit mo? Hindi ko maintindihan. Kaya lang mo siguro talagang maisip na panukalang batas si Congressman Alejano. Maging totoo. Mantakin mapalitan daw yung pangalan Maging masaya. ng Pilipinas. Pakita mo. Ewan ko kung ano. Pakita mo. Isayaw mo. Ipagmalaki mo. Easy, Junselin, easy. Kung ano gusto mo. Yun na nga yung sinasabi ko, Giovanni Sabihin Cabo. mo kung ano ka. Ay, hindi. Wala, Teresa. Nag-off lang kayo pag off the air. Ang TV5, pag-araw na magpagmahal na araw. Hindi mahalaga ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga, pinili mo kung ano ka. Tanduay Select. Drink responsibly. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Ruel Mina, Asis Magtakda Lydia ng oras Bote, at limitahan ang gastos Pa, sa paglalaro. Huwag Chika, magsugal kung nalulungkot. Jazz Huwag Reyes, hayaang thank you. makasira ng buhay at pamilya para sa Angel impormasyon Shane, tungkol sa Victoria, responsible gaming. thank you, Tumawag Dela lamang Victoria, sa William hotline Arcamo. 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph thank you. /regulatory.php. Meg Cruz. Isang mensahe mula sa Pagcor. Ten, Keep it Santa fun. Romana. Game responsibly. Veronica Caunes, ito. Kirby Chen, good morning. Lolita Cusano. Prince Open Arms. O tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO. Kaya sinasabi ko, Leon. Lia, good morning. Ideal Pacheco.
Agnes. Sir Nefe Paalala po sa Uchida. publiko, ang PCSO ay walang Facebook account or Facebook page. Anumang Facebook account or Facebook page na Connie nagpapakita ng pangalan o Soberano. logo at larawan ng PCSO ay peke. Ang official website address ng PCSO ay www.pcso.gov.ph. Tuluyang sipag, sige lang ang sikap. Parang gin kapitan sa inuman, laging maaasahan. Kayang-kaya, gin kapitan pa! Kayang-kaya, gin kapitan lang! Kayang-kaya mo, gin kapitan. Gin kapitan, kayang-kaya. Sipag at sikap kasama ang sarap at hagod ng gin kapitan. Kayang-kaya mo yan. Drink responsibly. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Soap. Para iwas baho, I know, iwas katiyan, Jerlyn, no? iwas pimples, I mag-Fungi mean, what's sabon. wrong with Pilipinas o Republic of the Philippines o Republika ng Pilipinas? I don't know. Mangyayari yan, pag pinalitan ng pangalan natin at this day and age, pagtawanan na lang tayo eh. Uy, Besh! Pero sayang, 30 million, you will be spending 30 million kung Alejandro naman. Huwag ganun, mga Besh. What's Para wrong, maiwasan ang sir? pangangamoy sa katawan, mag-Fungi na sabon para feeling fresh at mabango ka araw-araw. Ugaliing magsabon ng Fungi. Pang-iwas kati-kati. Pag ganun! Fungi Hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watson's, Rose Pharmacy at sa iba pang mga butika. Mga kaibigan, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito ay ang Fungi na sabon. I repeat, Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tigyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon. Hindi lang yan. Ang Fungi na sabon ay nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob lang ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, maligo araw-araw gamit ang Fungi na sabon. Araw-arawin na paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For inquiries, call or text Fungi Hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon mabibili Ilang sa minuto Mercury pa? Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, Generica at sa iba pang mga butika at supermarket sa inyong lugar. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tulfo. Punto Asintado. Our oras po natin, 8:45, 15 minutes to go before 9 a.m. Siksik na siksik ko itong ating programa, kaya bibilisan na lang ho natin, ha? Bigyan daan po muna natin itong isang public service po na portion natin, itong idulog mo bes, ha? Mga problema ng mga kababayan natin, natutugunan po natin, malayo man sila o malapit, ha? Pakinggan natin yung kanilang mga hinaing, yung kanilang mga reklamo, kanilang mga iyak, para kaagad na matugunan. Dito po sila lumapit. Ito po ang idulog mo bes. Ito ay liham mo mula kay Shenya Malcredo, isa pong nurse dyan sa may Riyadh, Saudi Arabia. Ang kanyang problema po ay peke yung kanyang employment certificate na ibinigay ng kanyang ahensya. Ang kanyang ahensya na MMS Placement International sa Makati. Ang sabi niya po lang dito sa atin, ha, isa po siyang nurse, 2 years na siya lang nagtatrabaho doon, pero nalaman niyang peke yung kanyang certificate of employment. Sinabihan niya na yung kanyang employer, pero sabi ng employer, aayusin namin. Mag-iisang buwan na po, ha, ay wala na silang trabaho dahil peke ang kanilang COE. Ngayon, ang gusto na lamang po nitong nurse na ito ay makauwi sa ating bansa bago po sila mahuli ng mga otoridad doon, ha? At makulong ng immigration. Yan po ang siguro ilalapit na lang natin ito. Ang problema niya IB sa Overseas Workers Welfare Administration. Sunod-sunod po ito. Ito naman, problema rin, si Malu Kabinian, OFW din po siya, naloko siya po ng kanyang agency. Ikalawa, manyak ang kanyang amo. Gusto siyang gahasain, Jesus Mariose. At pangatlo, abay gusto pa siyang ibenta sa ibang amo. Ano yan, manok? Ano yan, kambing? Ibinibenta ng ganon-ganon? Kaya gusto na rin umuwi ni Malu Kabinian. Ito naman, si Jubilate Francisco, gusto na rin po umuwi ng ating bayan.
Bakit kanyo? Binabantaan siya ng kanyang amo na pag hindi inayos ang trabaho, ipapupulis siya. Kahit maayos naman daw kanyang trabaho. Sus Mariosep, mura dito, mura doon. Ang pinapakain sa kanya, puro mura. Panginoon ko. Dapat lang nga siguro umuwi ka dito, Jubilee Francisco. At itong si Shangotsky Malikdem, yung kanyang kapatid na comatose ngayon sa Dubai. Pero 9 years na ito sa naturang kumpanya, si Gilbert Malikdem. Ang problema, isinugod nga raw sa ospital ito noong January 23, 2017 matapos makomatose. Siguro high blood. Ano ba ito? Anyway, may damage daw sa brainstem. Diyos ko po namang Pineapple Bayan. Ngayon na lalong lumalala, iniwan na doon sa ospital. Kaya sila po magkakapatid, gusto nila iuwi. Teka muna, mabilisan na lamang ito. Mabilisan, Nasa linya po, talaga ito na may suki po. Hindi lamang dito ng Tulfo Brothers, pati ng suki po ito ng mga overseas workers po natin. Si Miss Josephine Tobia, ang head po ng Advocacy and Social Marketing Division ng OWA. Magandang umaga po, Ma'am Josephine. Good morning sa inyo, Mr. Tulfo. Erwin po ito, baka naguguluhan na kayo dahil araw-araw, kung hindi po si Rapi, si Ben kausap niyo, kung hindi si Mon, si Erwin po ito, yung pinakabata po. Anyway, Ma'am, salamat. Anyway, Ma'am Josephine, mabilisan lamang po, ibibigay ko lang rundown. Si Sheng Malcredo, na nasa Riyadh, Saudi Arabia, isang nurse, peke raw kanyang COE. Ngayon, kinausap niya na yung kanyang kumpanya, sabi raw, gagawa nila ng paraan, aayusin, pero mag-iisang buwan na, ala pa rin. Kaya ngayon, wala na silang trabaho. Gusto na lang umuwi, ma'am, kasi baka magkaletse-letse pa yung buhay nila. Alright, yan po yung isang problema. Ikalawang problema, ma'am, si Malu Kabinyan naman, nasa Saudi din, naloko ng kanyang agency. At nang napunta siya sa amo ng Manyakis, at gusto pa siyang ibenta sa pangalawang amo naman. Yan po yung problema ni Malu. Yung pangatlo naman po, ito naman si Jovelit Francisco, pag nagkamali ng konti, ipapapulis, mura dito, mura doon, na pinapakain sa kanya, puro mura, ma'am. Kaya sabi niya, gusto ko na lang po umuwi, Mr. Tulfo. At ito naman po si Ginoong Malikdem, yung kanyang kuya na si Gilbert, 9 years na sa kumpanya doon sa Dubai. Pina-hospital naman daw, ma'am, na magkaroon ng brain system damage yung kanyang kapatid at comatose ngayon sa ospital. Pero ngayon na lumala na, iniwan na lamang doon, kaya gusto na lang iuwi nila itong kanilang kapatid. Ito pong 4 na problema na ito, ma'am, ilalapit ko lang mabilisan sa inyo, Ma'am Josie. Yes. Sige, bigay lang sa amin lahat ng informasyon, yung pangalan ng OFWs, yung contact numbers, yung PRA nila, or yung FRA nila, address doon sa abroad para ma-contact namin at makuha namin lahat ng pangangailangan. Sige, ma'am. Si Ivy siguro, ma'am, si Ivy, yung staff namin, ang ibibigay po sa inyo mamaya off the air, or pagkatapos po ng programa, lahat po na ito at saka yung mga Facebook po nila, email at saka contact number, ma'am, para makapag pwede pong tawagan ng inyong mga overseas workers, consultant nyo doon or workers po para makontak po ito mga OFW na ito. Ano po? Yes. Para makakontak na namin sa mga welfare officers na. Alright. Maraming salamat po, Ma'am Josephine Tobia, Advocacy and Social Marketing Division OWA. Thank you, ma'am. Good morning. Welcome po. Ay, ganoon na lamang. Ikaw, Sheng Malcredo, Malu Kabinian, Jovelit Francisco at Shangotsky Malikdem. Bibigay po ni IB ang inyong mga contact number, contact FB account kay Miss Josephine Tobia, para si Miss Josephine Tobia ngayong araw o bukas ay maitawag kaagad doon sa kanilang mga welfare officers dyan sa inyong kinaroroonan para sila po ang kukontak sa inyo. Ano po? At pupuntahan kayo dyan. So standby lamang ho. I promise you within the week may mangyayari po dyan. Ano po? May kukontak po sa inyo na tiga-OWA, mga kapatid. So ngayon po Lunes so dito. So within the week siguro until Friday, give us until Friday. Meron hong kukontak sa inyo dyan na tiga-OWA at sabihin nyo po, kayo ngayon
na nag-email ho sa akin, na nag-Facebook message kay Erwin Tulfo para lalo ho nilang bilis-bilisan. But anyway, ang OWA po talaga ay kaakibat po ng mga OFW. Kahit kami rin ho. Talagang pag naibigay po ninyo yung problema sa kanila, lalo na kay Miss Tobia, kaagad naman po nilang ina-actionan, mga kapatid. Oras po natin, 8:53 ng umaga. Ito pa nga pala po ang ating question for the day. Ano ang gusto nyong gawin ng gobyerno sa tatay at nanay ng Maote Brothers? Hashtag Maote Brothers, mga kapatid. Kasi nga po, ito raw ay nasa kustodiya na ng mga otoridad. At yung Maote Brothers ngayon ay pinaniniwalang napatay na, pero ito po ay kinukonfirma pa kung talaga sila ay namatay na. Sana nga po sumaimpyerno ang kanilang kaluluwa, mga kapatid. But anyway, yan po na sa ating pagbabalik din mamaya, diretso na tayo. Dito na tayo sa ito, mga kapatid, ha. Si Congressman Wes Gatchalian ng Valenzuela ay nag-file ng panukalang batas. Makinig ho kayo, ha. Doon sa mga mahilig po gumawa-gawa ng mga fake accounts, ha. At ang ginagawa lang ng inyong fake accounts ay mangwarta o di kaya mambuisit ng mga tao, medyo samantalahin na ninyo ang pagkakataon dahil sa ilang linggo siguro, ilang buwan, baka yung paggagawa ninyo ng faking accounts, yan po ay magiging isang criminal act na. Lalo na kapag yung faking account ninyo ay ginagamit ninyo sa panluloko ng ibang tao. Anong mga panluloko? Pangangwarta, yung cyberbullying, minumura ninyo, sinisiraan ninyo yung tao. Iyan po yung sinasabing pwede kayong kasuhan. At ito po yung panukalang batas ni Congressman Wes Gatchalian, na kapag ito ay nakalusot sa Kongreso at kapag ikaw ay nahuli ng mga otoridad, siyempre this will fall under the Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation at also ng Cybercrime Unit ng Philippine National Police. Kapag ikaw ay nireklamo dyan dahil sa paggagamit, pag ito na inaipasa na itong batas na ito, pag ito ay pumasa na, at ikaw ay nahuli, longko. Ang initial po na kulong ay 6 months. Kung wala ka namang damage na nagawa. Kung may damage ka na nagawa, for example, nangikil ka, nangwarta ka, nanloko ka, binuli mo isang tao, minura-mura mo, sinira-siraan mo, gamit ang peking account name at nahuli ka ng mga otoridad, 6 years ang kulong mo at may penalty. Depende na kay judge. Doon ka ilalagay sa kulungan. Iyan po yung sinasabi na panukalang batas ni Congressman Wes Gatchalian. Pag-uusapan ho natin yan. Mabuti pa itong si Congressman Wes Gatchalian ginagamit ni Congressman Gatchalian yung kanyang isip. Samantalang yung isa dyan, diretsuhin ko na, yung isa dyan, na itago po muna natin sa pangalang Alejano, nag-file din ng panukalang batas. Alam niyo ho ba kung ano panukalang batas yung pinail? Palitan daw yung pag-aralan, kung pwedeng palitan ang pangalan ng Pilipinas, ng Republika ng Pilipinas. Aba, niloloko mo ba ako? Ang tanong dyan, Congressman Alejano, bakit, sir? What's wrong with having the name as Republic of the Philippines? Ano pong mali na ang pangalan natin ay Republika ng Pilipinas? Kung ikinahihiya mo ang iyong bayan na ikaw isang Pilipino, lumayas ka. Kung ayaw mo nang tumira dito sa Pilipinas at nahihiya ka na, ikinahihiya mo ang sambayanan, malaya kang makakalayas. Malaya kang pumunta sa Burundi, Swahili, sa Timbuktu, kung gusto mo. Pero kami, sabi namin, okay lang. Ox lang ang pangalan Republika ng Pilipinas. Yan ang kinalakihan namin at dyan na rin kami ikamamatay namin na ang pangalan ng aming bayan ay Republika ng Pilipinas. Gagawa ka na lang na panukalang batas, Congressman Alejano, baluktot pa, nakakabwisit pa. Mantakin niyo mga kapatid, ang gusto ng mamang ito, gumasta ng 30 million.
ponduhan daw isang komisyon, gumawa ng isang komisyon para pag-aralan kung okay palitan ang pangalan ng ating bayan ng Republika ng Pilipinas. Congressman, sasayangin mo ang 30 million pesos. Ito yung kanyang panukalang batas, mga kapatid. Excuse me po. Sa House Bill number 5867 o an act constituting a geographic renaming commission to rename our country. Layon daw nito na magtatag ng komisyon para gumawa ng komprehensibong pag-aaral sa nasabing panukala. Ito ay upang tuluyang maging independent o sa kolonyalismo mula sa bansang Espanya sa pamamagitan ng pagtatag ng sarili nating identity at baguhin ang ating pangalan. Diyos ko po namang, can somebody tell this man there's nothing wrong with having the name of Philippines or Republic of the Philippines? Wala pong masama. Ano na mangyayari ngayon? Kung papalitan mo, alisin mong Republika ng Pilipinas, ano nga ipapalit mo na pangalan? Sige nga, Alejano. United States of Alejano. USA. Anak ka ng... USA nga rin pala yun. Republic of Alejano and Trillanes. RAT. Yun, bagay. RAT. Republika ni Alejano at Trillanes. RAT. R-A-T. Sus Mario Josep. Ewan ko naman, sa dinami-daming pwedeng panukalang batas. Hindi ba po pwede, sir? Yun nga example ko. Ito, wala pa nagpapanukala. Ito nga, seryoso ako. Kaysa sa palitan mo yung pangalan ng Republika, gawin mong kung ano man yung pinaplano mo, ito, bubulong ka na lang sa'yo, Congressman Alejano. Sir, wala pa pong nagpapanukala. Bawal umutot sa public. Bakit hindi ho yan ipanukala mo, Congressman Alejano? House Bill number, kung ano mang House Bill yan. An act disallowing pag-utot sa publiko. Exactly. Congressman Alejano, bulong ko lang ho sa iyo yun, sir. Isisekreto ko lang. Tayo lang ho nakakaalam. Gumawa ka ng panukalang batas, bubulong ko na lang sa iyo, sir. Panukalang batas, House Bill number 1234 siguro, o 123, na ipinagbabawal ang pag-uutot sa publiko sa mga sinihan, sa mga waiting shed, sa mga sasakyan, sa simbahan, at may kaakibat na kaparusahan na pagkakakulong na 2 taon. Exactly. At ang exempted congressman ay mga senior citizen at mga baby. Yun ang mga panukalang batas na mas panipaniwala pa. Kaysa sa papalitan mo yung pangalan ng lintik na bayan natin, ng ating bayan, na wala namang kinalaman, nananahimik. Diyos ko po. Yan. Kantahan mo. Habang pinapatugtog mo, ipasok mo muna yung mga salita ni Manong Digong. Sa talata, yan ang background mo. Talata 22, versikulo 13 hanggang 14, ito ang sinasabi ni Manong Digong sa kanyang unang aklat. You cannot further brotherhood by inciting class hatred among men. Sa katlong aklat ni Pangulong Duterte, versikulo 9 hanggang 17, basa. But you know, I am a president for peace. I am not a president, a wartime president. Yan ay pinatutuhanan niya pa sa kanyang ikalawang aklat, talata 19, 24 hanggang 27. Basa. Ayaw kong pumatay ng Pilipino at nasasaktan ako every time a Filipino is killed, whether he's an NPA, whether he's a Maguindanao, Maranao, kasi kung maaari lang, mag-usap lang sana. And this is what I really wanted to do. Ito, at tinultukan niya sa kanyang ebanghelyo, itaas mo, engineer, taas mo pa. Sa taas. Ay, isa pa, iyan. Itinultukan niya sa kanyang ebanghelyo, 24 hanggang 32. Basa. Love one another, then in God's name, let us not hate each other too much. Aba, pinag-aaral ko ba ako? Ayan po, mga kapatid.
ang mga salita ni Manong Digong sa 3 aklat niya, ha? Una, ikalawa, ikatlong aklat. Marami ho tayo dyan. Mamaya-maya, basahan natin itong si Congressman Alejano. Kailangan siguro ng doktrina ni Duterte. Pero for now po, be-break ho muna tayo. 3 minutes after 9 o'clock, dyan lamang ho kayo mga kapatid. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng EO Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical for expert eye care. With over 100 branches nationwide to serve you, EO has been voted by consumers as the Reader's Digest Trusted Brand 2016. Mary Gronveld, good morning. Nick, thank you, Ning. Delia Takizawa, thank you. Villas Brandon. Dels Cabardo, thank you. Dodoy Suazo. Lynn De Vera Agri. Eva Pante. Rosemary Dori. Mariby Castro. Devan Roelie. Thank you, Jessica Lozares. Hey, Jonathan, good morning, Malyari. Thank you. Mona Baag. Anumang Facebook account or Facebook page na nagpapakita ng Loven pangalan o Senario. logo at larawan ng PCSO ay peke. Ang official website address ng PCSO ay www.pcso.gov.ph. Pwede naman tayo, Engineer. I-break ulit natin sa 9:15. Ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon. News Isa ngayon, tapos isa sa 9:15. Break tayo ulit, ha? Para ma-accommodate yung sa, hindi na, huwag mo mga isagad. Pwede tayo mag-15-15. Aksyon. News update. Ang oras, 9:04 ng umaga. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Dali lang mga kapatid, magre-research lang ako. Ang Department of Labor and Employment o DOLE ng 100,000 trabaho ngayong araw bilang bahagi ng pagdiriwang ng Independence Day. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello, nasa halos sa 700 employers ang kasali sa mga job fair na isasagawa sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Nasa kabuuang bilang na 123,330 local at overseas jobs ang maaaring applyan ng mga job seeker. Paalala naman ng DOLE sa mga nais magtungo sa job fair na magdala ng mga requirement gaya ng resume, 2x2 ID pictures, diploma, transcript of records, birth certificate at certificate of employment para sa mga may nakalipas ng trabaho. Sa ibang balita, nais ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na magsagawa ng 4 na araw na Metro-wide Shake Drill. Ayon sa MMDA, target na nilang isagawa ang ikatlong Metro-wide Shake Drill sa July 14 kung saan tutunog ang alarm ng alas 4 ng hapon bilang senyales na simula ng drill. Umaasa ang MMDA na bukod sa mga government sector, makikibahagi rin ang mga private sector sa naturang drill. Philippine Standard Time, 9:06 ng umaga. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5, Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon. News update. Mabuting balita para sa mga calamity at disaster victims. Meron ba kayong SSS salary loan na di nyo nababayaran? Ina Balisa, good morning. Program. Ito ay tulong ng SSS upang Elias pagbayad ng loans Sutana, ay simple, good morning. mas malahan LC at Pernito. kayang-kaya. Pag loan sa Nur, ibayan, pribilehiyo at Ibo. benepisyo ay muling maaasahan sa muling Lioby pangangailangan. Tenorio, Mag-SSS Loan Restructuring Merly Program. Coronado, Ito ay hanggang April 27, 2017. Aseret Makipag-ugnayan OC, sa mga SSS branches or visit Maybel Delan, www.sss.gov.ph. Nur, Drug celebrates its Hi, 72nd Nur. anniversary on March Monena 1, 2017. Servo, There are good more than morning. 1,000 Ana stores nationwide for Bargamento easy and from convenient Davao. access to medicines and other healthcare needs. Eman Brilla, sinabi mo pa. 24/7 Warit, service in over Hadjumar, 100 good morning. locations Eric to serve the Evangelista. needs of everyone, anytime, day and Perla night. Sarito. Guaranteed freshness and high quality medicines. I sold in our agree. stores, Mana whether de la branded Cruz. or generic. Yatake Mercury Drug, Badyaki. keeping the nation healthy. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Soap. Para iwas baho, iwas kati at iwas pimples, Yelda, Fungi na sabon. Raquel Hunt, Mga kaibigan, may magandang sabon na thank clinically you. tested at Mary dermatologically proven Groneveld, na good morning. nakakatulong Warit magtanggal Hadjumar. ng pimples sa mukha. Ito ay ang Fungi Jim na sabon. Reyes. I repeat, Fungi na sabon.
Kaya kung meron kang Merly Coronado, nakakaitang tigyawat sa mukha, Furio mag-Fungi na Rondes, sabon. good Hindi lang morning. yan. Ang Fungi na Noel sabon ay de Borja, nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong Maria antibacterial Jo, action good na morning. pumapatay ng mga Mona mikrobyo Baag, up to 86% sa loob lang ng 24 Teresa, hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, Roger amoy sa paa, at amoy sa Oracion, genital part para sa mga kababaihan, Edmar maligo araw-araw Benaventura, gamit good ang morning. Fungi na sabon. Lanza Araw-araw May, ay thanks for paggamit ng joining, Fungi ha? na sabon para sa inaasam na Eugene kinis at Laumuk, moisturize na balat. For inquiries, call or text Fungi Elijah hotline De Lara, good morning. 0917-580-9035. JP Enero, Ang Fungi na sabon mabibili sa Mercury Drug, Sonia Watson's, The Abrantes, Generics Pharmacy, Generica at sa iba pang mga Jonathan butika at Milyare, supermarket sa iyong lugar. Easy, Mga bes, Don Galvez from California, LA. Hey! Lyra Padilla Hilario, thank you, Mare. Ligaya Joy, Christine, bes, pag ganun. Maria Amor, good morning. Mangangamoy na yan. Huwag ganun, mga bes. Para maiwasan ang pangangamoy sa katawan, mag-Fungi na sabon para feeling fresh at mabango ka araw-araw. Ugaliing magsabon ng Fungi. Pang-iwas kati-kati. Pag ganun. Fungi Hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watson's, Rose Pharmacy at sa iba pang mga butika. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Tuloy ang sipag, sige lang ang sikap. Parang gin kapitan sa inuman, laging maaasahan. Kayang-kaya, gin kapitan pa! Kayang-kaya, gin kapitan lang! Kayang-kaya mo, gin kapitan. Gin Kapitan, kayang-kaya. Sibag at sikap kasama ang sarap at hagod ng Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Drink responsibly. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Action! Granted, go ahead. At para mo rin. Only I can scream here. Punto Asintado. Alright, dire-diretso tayo mga kapatid, ha? Dito ho muna tayo sa issue nitong panukalang batas ni Congressman Wes Gatchalian ng Lone District ng Valenzuela. Ito po ay isang panukalang batas. Maganda naman ho ito kasi nga nagkalat na po sa social media. Ito ang totoo, sa Facebook, sa mga Twitter, sa mga Instagram, nag-aalok ng kung ano-ano, mga produkto, etc. Mga peke naman pala. Pag nakapagpadala ka na ng kwarta, maglalahong parang bula. Meron naman dyan na gumagamit ng mga peking account, banat ng banat, sisiraan ka. Hindi mo malaman kung sino ito. Suddenly, bigla na lang lulutan. Kasi kahit sino po pwedeng gumawa ng account Wala naman hong hinihinging ID. Wala naman hong hinihingi ng mga birth certificate. So, pwede kahit ako, sabihin ko, pangalan ko si Timbuktu. Pwede kong gawin, pangalan ko Alejandro Trillanes. Pwede. Ilagay ko yung mukha ni Dilima. O pwede akong gumawang peking account na ganun, mga kapatid Pagkatapos, tira ako ng tira. Pwede kong banat-banatan kahit sino. Kasi nga po, wala po tayong batas na hinggil sa issue na ito. Nasa linya na po ng aming telepono ngayon ang author nitong panukalang batas, si Congressman Wes Gatchalian ng Valenzuela. Magandang umaga, Congressman Gatchalian, sir. Magandang umaga po, Erwin, at sa lahat ng ating tagapakinig. Alam mo, sir, mukhang maganda po itong panukalang batas mo na finally, suddenly, a person, a lawmaker, nakapag-isip ng tama na ikokorek ko ito kasi malaki yung talagang problema ito ngayon sa ating bayan. Lalo po tayo talagang numero 1 tayo, isa sa nasa top 10 tayo na magaling sa social media. Marami talaga tayo, ilang milyon tayo, halos lahat naka-Facebook, naka-Twitter, naka-Instagram. So, nararapat lamang itong batas na ito para ma-regulate siya dahil nagkalat talaga ang mga peking account, Congressman Gatchalian. Opo, Erwin. Alam niyo po, ang internet kasi is a totally new world, no?
ito po ay pwedeng gamitin sa tama, pwede rin gamitin sa mali. Tama. At siguro it's about time na i-regulate din po natin ang paggamit. Not only the social media, Erwin, no? But sa internet as a whole, no? Alam nyo, ito po ay isang mundo, kumbaga, bago sa lahat sa atin ito, masasabi natin ganun. Ngunit siguro kung tayo po ay may batas na kasalukuyan pong ginagamit sa ating bansa, ay dapat din may batas tayo sa ating paggamit sa internet at social media. So, pero ang pinaka-purpose nito, pinaka-layo nito kung ay maparusahan yung mga nanluloko, saka mga nambubuli. Yung marami po kasi ngayon, sir, kung ano-ano na lang pangalan, biglang suddenly, upakan ka, hindi mo naman yung mga litrato ng pusa o kaninong litrato yon, mga peke pala ng mga account, Kong. Yes, alam nyo, Erwin, mabuti pa nga kung sinasabi nyo ay litrato po ng pusa. Ang mabigat po dito ay may mga taong gumagamit ng mga pangalan o identity na hindi po sa kanila. Alam nyo, dati kausap ko lang si Speaker Alvarez, nangyari na po ito sa kanya. May nagbukas po ng Facebook, gamit po Leon Alvarez. Sir, wag na tayong nag-extort ng pangalan. Wag na tayong lumayo pa ako, sir. Meron po akong dati, buti pinagbubura ko, pinagre-report ko, meron po akong 100 kapangalan. Puro Erwin Tulfo, Diyos ko po, yung mga manluloko naman yung iba mga walang kinalaman, dyan ho sa Facebook, naintindihan ko po yung sinasabi ninyo, Kong, pero yung mga, layon din po ba nito, yung mga upak ng upak, kagaya ng mga peke naman pala. Ako po, biktima nito, mga gawa-gawang mga pangalan sa mga Facebook, mga Twitter, papasok dito sa programa ko, kunwari, pagkatapos magmumura lang at mumurahin ho tayo, kung ano-anong pinagsasabi sa Facebook, mga peking account naman pala. Kasama sila sa ganyan, sa batas na yan, sir? Opo, kasama ho sila. Ay, salamat. Kasama ho sila, pero alam nyo, Erwin, let's put it aside, at least po yung upak na ganyan at mga pinagsasabi ay kahit papano verbal lang, no? Opo. Pero ngunit marami pong gumagamit po ng account na peke, na hihingi pa ng pera, ay gagawa ako ng mga masasamang bagay, kapag ang pangalan nyo, example, Erwin Tulfo, hihingi ng fundraising, or alam nyo po, meron po akong nakausap before, yung account niya ay i-hack, tapos ibebenta pa sa iyo pabalik. No? Sus Mario. Siyempre po, ang Facebook ngayon, ang Twitter ho, ay identity ng isang tao. No? Maging sino man, maging ikaw po ay politiko, ikaw po ay negosyante, o ordinaryong mamamayan, identity nyo ho ito Pero nung ngayong gumagawa, ay mga alam nyo na, yung mga hackers natin, no, na magagaling, ay nanakawin yung account mo, ibebenta pa sa iyo ho. Sabihin, magpadala ka dito sa Palawan, padala o remittance, padalahan mo ako ng 20,000, i-activate ko papalik ang Facebook account mo. Kaya ako napakabigat to na kung meron ibang tao na gumagamit ng identity nyo ho, tapos ito po gamitin sa extortion, gamitin pa ho sa iba't ibang bagay tulad ng terrorism, no? Alright. Ay ito po dapat po seriously nating tingnan ng ating pong pamunuan. Alright. Sir, palagay nyo, lulusot yan, susuportahan, at nasaan na ito panukalang batas nyo ngayon? Well, ngayon po ay wala pa ho ito sa committee level, no? Pero nakakasigurado rin po ako na ito po ay bibigyan ng priority dahil marami na hong kabataan sa ating kongreso. At lahat po itong mga batang congressman natin ay one way or another, meron Twitter, may Facebook, may Instagram account po ito. At siguro po ay kahit pa paano naiintindihan mo nila ang damdamin ko kung bakit po pinanukala itong batas na ito. Alright. Congressman Wes Gatchalian ng Valenzuela, maraming salamat, sir. Magandang umaga, mabuhay po kayo. Magandang umaga din po sa inyo. Maraming salamat po sa opportunity. Alright, si Congressman Wes Gatchalian, yan ang sinasabi ko. Mas okay pa yung gumawa ng mga account na yan, ng mga panukalang batas na yan, kaysa mga kung ano-ano mga panukalang batas na walang katurya-turya naman. Ito mga batas na ito, importante ito. Magandang pag-usapan, magandang magkaroon ng deliberation, mga pro at con. Meron din siyempre kukontra dyan, which we will understand. Malalaman natin later on kung bakit gumagamit ng mga fake account. Pero ako sa tingin ko, wala talaga hong magandang dahilan. Why do you have to use a fake account? Para ano nga ho? May tanong ko lang, doon sa mga gumagamit ko ng fake account, I'm sorry, okay, tumitimbre lang o bumubusina. Busina tayo dyan, engineer.
busina lang. Wala, natulog yung bata natin. Ay, ibig ko sabihin, diba, bakit nga ho, di ho ba? If you're not hiding anything, why do you have to have a fake account? Di ba? Kaya yung sinasabi ni Congressman naman, ito lalo na ihahabulin niya yung mga manluloko, yun nangangwarta. Gamit ang account mo sa Facebook at manghihingi ka, mangsusulisit ka. O gamit yung pangalan mo pero uupakan mo isang tao na wala ka namang kaalam-alam. Yun ho yung sinasabi. Very well said, Congressman Wes Gatchalian. Mabuti naman sir, yan naisip mo. Di tulad ng isa, mamaya sa ating pagbabalik, yung pag-usapan naman natin, yung panukalang batas, yung napakaganda at napakagaling na panukalang batas ni Congressman Alejano. Sa ating po pagbabalik, dyan lamang ho kayo. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan o tanggap ang dulot ay pag-asa. Yan ang PCS ang kaginhawaan, kinabukasan. Lahat ng limiting makakamtan sa PCSO. Paalala po sa publiko, ang PCSO ay walang Facebook account or Facebook page. Anumang Facebook account or Facebook page na nagpapakita ng pangalan o logo at larawan ng PCSO ay peke. Ang official website address ng PCSO ay www.pcso.gov.ph. Mga kaibigan, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimple sa mukha. Ito ay ang Fungi na sabon. I repeat, Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tigyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon. Hindi lang yan. Ang Fungi na sabon ay nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob lang ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, maligo araw-araw gamit ang Fungi na sabon. Araw-arawin na paggamit ang Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For inquiries, call or text Fungi Hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon mabibili sa Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, Generica at sa iba pang mga butika at supermarket sa inyong lugar. Hey, John. Don, ganito ka ba? Bigo na naman. Yeah. Para sa'yo, pagsik. Oh, hey. Bravo! Food supplement. Is that right? Okay. Masarap ang buhay. Ito ang arangkada. Yeah, been doing this for quite some time now, about a month now. I mean, I go live on Facebook. Ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Oh, Masarap really? ang buhay. Todo arangkada na walang palya. Bravo Food Yeah. Supplement for Men. Ang bagsik mo. So how's the weather there in New York? Bukas, maging totoo, maging malaya, maging Oh masaya. yeah. Hey, thanks, man. Pakita mo. Thanks Isayaw mo. Ipagmalaki mo. for tuning in. Thanks for watching. You can see me? You can see me. You can see me talking right now on the phone? Are you serious? Dahil yan ang mahalaga. All right. Piliin mo maging ikaw. Yeah. Tanduay select. Yeah. Yeah, you can see it, right? Right. Ang mahalaga, pinili mo kung ano ka. Yeah, thanks, John. Thanks, man. Appreciate it. All right, I'll go live now. All right, dude. All right, you have a good day. I'll talk to you later. Bye. Alright, dire-diretso tayo, 922. Barkada ko po, kaibigan ko po, dati pong miyembro ng US Army, si John. Kalimutan ko na ang apelido. Anyway, John, good morning. And welcome to Facebook Live. Ito naman kayo naman, masyado naman kayo mga seloso-selosa. Nagsiselos daw kagad, engineer. Araw-araw ko naman binabati kayo, Susan, Saito, Aprilin Delector, Rowena Kadak. Bakit naman magsiselos? Joyce Radores, Hard Times. Anyway, dire-diretso tayo mga kapatid. Ito, pag-usapan muna natin
Itong magandang panukalang naubo tuloy ako. Itong panukalang batas na lang ni Congressman Alejano. Sa kanyang panukalang batas ay bubuo daw ng isang komisyon. At itong komisyon na ito ay lalagyan ng pondo na 30 million pesos. At walang magiging trabaho itong komisyon na ito, kundi pag-aralan lamang daw na kung kailangang palitan na ang pangalan natin. At kung anong pangalan. Diyos ko po naman. Teka muna mga kapatid, mangungonsulta lang ho tayo. Ito, si ma'am, profesora po ito ng Universidad ng Pilipinas, political analyst. Kunin lang natin yung kanyang pulso. Magandang umaga, Profesora Clarita Carlos, ma'am. Hi, good morning, Erwin. Ma'am, gusto ko lang hingi ng reaksyon po ninyo. Tungkol dito sa panukalang batas ni Congressman Alejano na magtatag ng isang komisyon at popondohan ng 30 million pesos para pag-aralan kung kinakailangang palitan pa ang pangalan ng ating bayan, madam, para mailayo daw tayo sa kolonyalismo, Profesora. Your take on this, ma'am. Ako naman, ibigay nilang nila sa UP ang pera na yan. Ang katuturan yung ginagawa nila. Ano ba yan? Approve ako dyan ng kailangan ng UP na mga pondo. So, like I said, ma'am, there's nothing wrong with Republic of the Philippines, Republika ng Pilipinas. I don't know kung bakit maiisip para malayo daw tayo sa kolonyalismo ng Espanya, Profesora. My God. All story na yan, Erwin. Alam mo ba, hindi ba, nag-commit na tayo since 2003 sa regional integration. In other words, papunta tayo sa borderless world. Ayaw na natin ng borders. At yung konsepto ng Republika ng Pilipinas, yan ay divisive and exclusive. So yan ay binigay sa atin ng Europa na nagbigay sila ng konsepto ng nation state. And winawaglit natin yan at ayaw natin magkahiwa-hiwalay. So siguro, this is if I may use a bad word, it's a brainless proposal. Mas maganda nga po, kailangan na UP yung 30 million. Sayang naman. Anyway, Professor Carlos, thank you for your opinion. Thank you for your time. Good morning. Happy Independence Day, Professor. Yeah, good morning, Erwin. Kita mo, kung Congressman Alejano, i-donate na lang sa UP yung 30 million. Kailangan pa ng UP. I agree. Brainless bill. Brainless proposition. In short, walang kautak-utak. Hindi pinag-isipan itong panukalang batas na ito. Panginoon ko na House Bill 58, 5867. Hindi mo pa ginawang 5678 or 123. Asawa ni Marie, araw-gabi. Marie Joseph naman talaga, oo. Sa dinami-daming pwedeng panukalang, nako, totoo ka. Christine, Kate, Perla, Marion. Ewan ko. Kasi siguro, tinatapat niya lang sa Independence Day, gusto niyang marinig din siya. Mukhang nakaugnay nga, palitan ang pangalan ng Republika. Okay. May panukalang batas ako. Putragis naman, oo. Congressman Alejano, sir. Wala na. May marami pa naman mga bagay dyan na pwede mo mapag-isipan, sir. Diyos ko po. Bakit wag na ho ninyo pakialaman ng pangalan ng Republika. Okay na ho tayo doon. Okay na. Kami, sir, ang 100 milyon na mahigit na mga kababayan natin, okay na sa kanila yung Republika ng Pilipinas, kung hindi sila nagrereklamo. Bakit naman ikaw suddenly gusto mo palitan Republika ng Pilipinas? Sir, kung nahihiya ka sa pangalan ng Republika ng Pilipinas, layas. Ako na nagsasabi sa iyo, lumayas ka na kung ayaw mo na dito sa ating bayan. Kung nabubuisit ka na sa pangalan ng Republika ng Pilipinas, hindi mo gusto, you can go. Pwede mong gusto mo pumunta sa Burundi, Swahili, sa Timbuktu,
May malaya ka makapunta ron. Gusto mo pumunta gusto mo maganda pangalan, United States of America. Pwede ka pumunta. Gusto mong, ayaw mo nang maging bahagi ng Republika ng Pilipinas, gusto mo nang, pwede ka pumunta sa Great Britain. Gusto mo siguro, sir, Hong Kong, Macau. Ano pang gusto mo? South Africa. Ano ba? Gusto mo parang mas classic Uganda. Yan ba mga gusto mo? Ha? Kasi parang kinahihiya mo na ikaw ay nakatira sa Republika ng Pilipinas, kaya gusto mo nang palitan ang pangalan ng Republika? Por Diyos, por Santo. Sir, maraming mga congressman ang nauna pa sa'yo na namayapa, na namatay na, hindi nila pinakialaman niya because there's nothing wrong with the name of our country. Wala pong problema ang pangalan ng ating Republika. Ilang Pilipino, ilang bayani ang namatay na riyan. Si Jose Rizal Andres Bonifacio, namatay na dyan. Ipinaglalaban niya pangalan na yan, then suddenly ikaw papalitan mo? Ano naman ang karapatan mo ng palitan? Putragis kang tao ka. Sino ka bang buang ka na papalitan mo ang pangalan ng Republika ng Pilipinas? Who the F are you? Kung wala ka nang maiisip na panukalang batas, tumahimik ka na lang dyan. Baka mamaya, sampalin pa kita ng tsinelas yung bunganga mo. Gusto mo lang makasalita ng salita. Stop! If you have nothing to say, kung wala pong laman ito, tumahimik ka na lang para less talk, less mistake. Hindi yung tira kayo ng tira, sat-sat kayo ng sat-sat, masking mali-mali na, kagaya ng isang senador doon sa Senado o senadora, kung ano-ano pinagsasabi, tapos babawi-bawiin. Mali naman. Sasabihin, parang kinakampihan niya, basa ng mga tao, hindi naman mga tanga yung mga tao, basa nila, parang kinakampihan niya yung maute. O ikaw naman ngayon, tirada mo, papalitan yung pangalan ng Republika. Pagkatapos, bawiin mo naman, sabihin mo fake news. Ulol. Na lumabas na sa lahat ng social media, lumabas sa mga dyaryo, kaya hindi mo pwede sabihin fake news. Papalitan mo yung pangalan ng ating bayan. Sino ka bang buang ka? Anong karapatan mo na palitan? Sino ka bang sipunin ka? Wala ka pang nagagawa na tama, wala ka pang nagagawa, hindi ka hero. So, you do not have the right to change the name of this country. You ain't nothing. You don't have anything. You're one piece of crap. Putragis, papakialaman mo yung pangalan ng bayan natin na nananahimik. Mabuti sana kung may nagawa kang heroism. Lumabang ka sa mga maote na yan. Sige, pagkatapos mo makipagbakbakan, pwede ka magsalita at napatay mo lahat ng maote, napalayas mo sila sa Marawi. Sige, pwede kang pakinggan namin. Pero ngayon, wala ka pang nagagawang magaling. Puro ka lang sat-sat laban kay Manong Digong. At ngayon magsasalita ka, gusto mong baguhin ang pangalan ng Republika? Hoy! 100 million kami nagsasabing no! No! Hindi kami papayag na palitan yung pangalan ng Pilipinas. Kung ikay nahihibang na ikay nabubuang, kami hindi pa. Nasa tama pa kami pag-iisip. Congressman Alejano, papalitan daw yung pangalan ng Pilipinas. Anong papalit mo nga pala? Republika ni Alejano. Republika ni Alejano Trillanes, R80. O Trillanes Alejano Republic. O Yellow Republic, YR. O Republic of the Yellow. O Liberal Republic. Punyemas kayo. Wala na nga kayong naitutulong sa bayan na gagawa pa kayo ng mga katangahan. Katangahan ho yan eh. Papalitan mo yung pangalan. Yun na tayong, kilala na tayong ganun. Simula pa nung unang digmaan. Simula pa ng mga Espanyol. Ganyan na tayo. Yan na yung pangalan natin. Ba't mapapalitan? Anong gusto mo? United States of the Philippines. Anong pangalan? Sige nga. Sana, nagbigay ka na rin ng example. Papalitan mo yung pangalan.
Ewan ko yan pwede siguro Republika ng Alimango. Gusto mo nga siguro ganun. Anak ka ng teteng. Wala ka na ba talaga, sir, maisip? Isipin mo na lang, sir, ilang mambabatas na, yung Congress, ilang Congress na yan? Ha? How many Congress do we have now or did we have, sir? Marami na ho Bakit nung first Congress hindi sila nagpanukala, second, third, fourth? Bakit si mga sinaunang panahon, mga Commonwealth Republic pa lang tayo, dati mga Commonwealth pa lamang tayo noon, hindi nila pinalitan sa mga Senado nila, Kongreso? Kasi wala silang nakikitang mali. There's nothing wrong with having the names of Philippines or Republic of the Philippines. Anong papalitan mo doon? Hindi naman pangit pakinggan yun. Hindi naman tayo Republic of Tae. Republika ng Pilipinas is a nice name. Listen to it. Close your eyes and repeat. Say it. Ipikit mo ang mata mo, sabihin mo, Republika ng Pilipinas. And when you say it with pride. Hindi yung katarantaduhan na sinasabi mo. Papalitan mo yung pangalan ng bansa natin. Kung wala kang magawa dyan, kung ayaw mo na sa bayan natin, layas. You can freaking go away. Find another nation, find another country. You can go to the United States. You can go to Great Britain. You can go to Australia or Malaysia or Switzerland or Japan. Go freaking wherever you want to go. If you don't want to live in this country anymore, then leave. Hindi yung puro kalokohan. Anyway, oras po natin, 8:34 ng umaga. Teka muna, break muna tayo. Sobra-sobra na raw, sabi ni engineer. Diyan lamang ho kayo mga kapatid. Magbabalik po agad ang punto asintado. Anong bayani? Wala pa siyang naipapakitang kabayanihan. Yung ginawa niya pag-rebelde, start kabayanihan. Paglabag sa batas yun. Ano bang ginawa niya? Sumisikat lang itong ogag na ito kasi salita na salita laban kay Manong Digong. Other than that, wala na. Pakinggan mo yung mga sinasabi niya, walang kalaman-laman. Just like my fuel, it has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. Kaya nga ho, ayaw kong tumakbo sa yung sinasabi niya mag-senador, mag-congressman. Kasi baka makikipagsuntukan lang ako eh. Pag naging congressman ako, makita ko sa kongreso, makikipagbugbugan lang ako eh. O sa senado, baka may mabugbog lang ako ron eh. Kaya ayaw ko hong tumakbo na senador o congressman. Yan ho ang dahilan. That's one of the reasons. Madali hong uminit ang ulo ko. Kami yung mga kakapatid, madali hong uminit ang ulo namin. Eh pag may mga pilosopong gano'n sa harap namin, pupunta ko, lulundagin ko siguro. Letter T ako, letter A siya, tatakbuhin ko sa harapan eh. Sabay pipitsarahan ko sa liig eh. It really pisses me off. Walang problema ang pangalan ng ating bayan, Republika ng Pilipinas. There ain't anything wrong with it. It's a good name. Sa English, Republic of the Philippines. Sa Tagalog, Republika ng Pilipinas. Pakinggan mo. Close your eyes. Republic of the Philippines. Republika ng Pilipinas. It's nice pag tinatawag yung bansa sa mga Olympics. Pakinggan mo. I'm proud, I'm happy pag tinatawag yung pangalan ng bansa natin sa mga international event. Wala rin silang natatanggap na intelligence report. Kung kinahihiya mo na, layas. Sila sa kabila ng hindi inaasahang pag-atake. Hindi ka namin pinipilit na manirahan dito dahil ayaw mo na sa pangalan ng ating bayan. Layas. At maging sa mga event manager para sa magiging security Kupo preparations naman sa talaga mga kayo. Independence Day na Independence Day kung ano nasa isip nyo. Philippine Standard Time, 9:37 ng umaga. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo, pagsikto. Bravo! Food supplement for men! Mas
Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Masarap ang buhay. Todo arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mabibili sa Mercury Drug nationwide. Mga kaibigan, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimple sa mukha. Ito ay ang Fungi na sabon. I repeat, Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tigyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon. Hindi lang yan. Ang Fungi na sabon ay nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob lang ng 24 hours. Kaya kung meron kayo nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, maligo araw-araw gamit ang Fungi na sabon. Araw-arawin na paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For inquiries, call or text Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon mabibili sa Mercury Drug, I'm sorry, Watsons, Eva. I'm Generics really Pharmacy, sorry. Generika at sa iba pang mga botika Somebody at has to supermarket sa speak. inyong Somebody lugar. have to tell them that they're wrong. Hatid sa inyo ng Fungisol. Thank you. Sa balat dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Kati-kati sa balat, dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Uulitin ko ha, Fungisol. Fungisol. Kaya huwag nang magdusa sa makating problema gaya ng eksema, makding hadhad, mabaong alipunga, kumakalat na anak buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol, ang Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol at Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika, benzoic acid and salicylic acid. Akala ko nasira, Prince Open Arms, yung headset mo. Consult your doctor. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Piliin mong maging bukas, maging totoo, maging malaya, maging masaya. Pakita mo, ikanta mo, isayaw mo. Hindi bagay, Eden. Malaki mo. Baka masira yung produkto sa kanya. Hindi bagay. Piliin mo kung ano ka. Dahil yan ang mahalaga. Piliin mong maging ikaw. Okay, natural. Pati lupang hinirang papalitan mo. Siyempre, hindi lang pangalan ng Republika ng Pilipinas, pati yung national anthem, pati lupang hinirang, ang dami mong papalitan. Pati yung konstitusyon natin, papalitan mo. Kadang baka. Ang daming mapiperwisyo. Pati yung mga driver license natin, birth certificate, ang dami mong ipapalit. Malaking gastos. Wangbo. 809035. Ang Fungisol ay mabibili sa Mercury Drug, Southstar Drug, TGB, Rose Pharmacy, Generic at sa iba pang apotika. Salicylic acid plus benzoic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Kati-kati sa balat, dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Uulitin ko ha, Fungisol. Fungisol. Kaya huwag nang magdusa sa makating problema gaya ng eksema, makding hadhad, mabaong alipunga, Thank you, Lem. kumakalat anak Kay nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Franz. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, Desila gamot na Tam, solusyon, Skin Cure Giovanni, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol, ang Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol at Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic Orapma. name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tulfo. Tondo Asintado. 19 minutes to go before 10 a.m. Mga kapatid, bago ho tayo magitanong mo sa dalubhasa. Alam niyo ho, pag pinalitan yung ating pangalan ng ating bayan, siguro akala ni Congressman Alejano, ganun lang kasimple yon. Congressman, pag pinalitan mo yung pangalan ng ating bayan, ang dami mong papalitan, sir, na mga dokumento. Unang-una na riyan, mga pasaporte natin. Pangalawa, mga driver license, lahat, pati mga birth certificate natin, papalitan mo. Bakit? Pinalitan mo pangalan Republic of the Philippines, Republika ng Pilipinas, ilalagay mo doon. Na si Erwin Tulfo, pinanganak nung ganito, ganoon sa Tacloban, Leyte, Republic of, alisin mo na ngayon, Republic of the Philippines. Papalitan mo nga na ngayon ng Republika ng Alimango.
And dami mong papalitan, di ba? Pati mga graduation certificate, mga lahat. Diploma papalitan mo. Mga license na mga nag-bar exam. Ang dami mong papalitan at this day and age. Then maraming maapektuhan sa katarantaduhan mo, sa kalukuhan mo. Marami kaming maapektuhan. Because dyan sa panukala mong walang katurya-turya at walang kakwenta-kwenta. Mamaya, basahan mo nga ito. Basahan mo nga, ito hindi, sa taas. Sa ikatlong, hindi, sa isa ba? Yan. Sa ikatlong aklat ni Duterte, talata 22, 24 hanggang 27, ito ang sinabi ni Manong Digos sa ikalawang aklat. Changing the rules when the game is ongoing is wrong. At yan ay pinatutuhanan niya pa sa ikalawang aklat niya na sinasabi niya sa talata 3 hanggang 9, I will stake my life on the presidency, but it is really a matter of honor for me not to allow my country to disintegrate. Kita mo, Trillanes? Yan ang mga doktrina ni Duterte na dapat mong pakinggan. Anyway, dire-diretso po tayo. 9:44 ng umaga. Alamin na po muna natin. Ako, Dr. Babe Sarcena, psychologist and relationship expert. Good morning. Hi, Sir Erwin. Good morning. Narinig mo ba yung mga salita ni Duterte sa ikalawa? Bigyan kita ng regalo. Meron ito ikalawa, ikatlong aklat, ikalawa, unang aklat. Parang Bible, meron ito. First, second, and third book ni Duterte. Para kung wala kang nagawa, basa-basahin mo. Anyway, Doktor, meron tayo diyan. It's very sad and I think he's listening right now. Seaman po siya. Ito, here goes the letter, Doktora. Okay. Dear Kuya Erwin, isa po akong seaman at kasalukuyang nasa barko biyaheng Europa. Hindi ko alam, Kuyang, kung makakabalik pa ako ng buhay ng Pilipinas o iuuwi na isang malamig na bangkay dahil gusto ko nang tapusin ang pagdurusa ko dito sa barko. Itinawag po ng kapatid ko na ang misis ko ay sumama na sa lalaki na kaklase ko noong high school. Ang masaklap pa, sir, ay sinama niya ang aming anak na babae na 4 years old na sobrang malapit sa akin. Last week, nakausap ko ang demonyo kong asawa at inamin niya na matagal na silang may relasyon ng ahas kong kaklase. Siya, sir, at ang anak namin ang dahilan kung bakit tinitiis ko ang lungkot at hirap ng buhay dito sa barko. Mabigyan lamang po sila ng magandang buhay. Pero ngayon, ay wala na ang lahat ng ito. Sir, please help me kung ano ang dapat kong gawin. Madalas, gusto kong hindi na lang ako magising kinabukasan. Gusto ko ring tumalon ng barko. Please help me, Sir Erwin. Gumagalang, Rodel. Doktora, how is this? I mean, Rodel is in danger. Rodel needs help ASAP. Iniwan ng asawa, nasa barko. May mga narinig na po tayong gano'n, balita na nung inuwi na sa pamilya niya, malamig ng bangkay o hindi na nakita dahil tumalon sa dagat. Doktora, babes. Erwin, emergency, ASAP, na kailangan ng tulong ng ating kababayan sa ibang bansa. Alam mo yung ganitong depression ay common sa mga seafarers, no? At minsan ay ako din ang nag-handle ng mga yan. Alam mo, kawawa siya. Para sa akin, ang importante ay unang-una, if na hindi siya nag-iisa, at kailangan ma-report ito immediately doon sa kanyang employer, higher up. Oo. Kasi delikado lalo na nakikita niya walang hope. Pero like I told him earlier, Doktora, after this, parang isipin niya lang ito ay bagyo pero dadaan ito. And believe me, like I said, hindi lang siya nakadaan ito. Yung kausapin niya yung mga napagdaanan nito and they will tell him na nalagpasan nila itong yugto ng buhay nila na ganito. Yes. Alam mo, madami din naman na nakakapag-move on. Pero, Jervin, kung gusto mo, pwede naman ibigay number ko, no? Kahit sa malayo siya,
nakausap ko siya. Okay lang sa akin, Sir Erwin, para makatuloy tayo. Alright, Doctor, that's what I'm going to do. Maraming salamat, Dr. Babe Sarcena, for your time with us this morning. Thank you so much, Erwin. At ikaw naman, Rodel, naintindihan ko, bossing. Naintindihan ko yung. Pero, you ask around, I am sure 100% na hindi ka nag-iisa. Ibig sabihin, hindi lang ikaw ang nakaramdam ng ganyang problema. Believe me. Kung alam mo lang, if you only knew, may mga tao na maaring nakakausap mo, ay dumaan sa mga ganyang problema. Ang kawawa kasi dyan, I know how you feel. Yung apektado dyan, yung mga anak mo, it's going to, your daughter will look for you. Alam ko yan. I mean, because it's automatic eh. Sabi nga nila, there's a papa's girl, di ba? Anak mong babae, malapit sa'yo. Yun yung masakit doon. Yun yung hindi mo matanggap. Okay lang si misis mo siguro eh. Humanap ng iba, matorjak ng iba. Pero yung masakit dyan is your daughter na who loves you a whole lot, na uuwi ang anak mo or uuwi ka, she's not there anymore. She's no longer there in your house. Na mamimiss mo yung panahon na gumigising, na paggising mo, nandyan siya sa tabi mo. Or pag umuwi ka, sasalubungin ka sa airport, may dala kang mga regalo, laruan, what have you. Or habang nasa trabaho ka, pinag-uusapan mo, pinagmamalaki mo sa mga barkada mo, na itong anak ko, papakita mo yung litrato. I understand that fully. Alright? But like I said, like Doktora said, life has to move on. Hindi naman pwedeng magmaktol ka dyan at magmukmuk. I am not saying also na palitan mo na maghanap ka ng iba. Point is, you gotta move on, sir. And hindi mo kailangan magmukmuk, and you do not have to end your life because of one woman. Sir, maganda, may trabaho ka, seaman ka. Pag umuwi ka ng ating bayan, kung taga-probinsya ka, hindi mo nabanggit kung saan man probinsya ito, lungsod ka, you can always say, seaman po ako. Maraming babae na magkakagusto sa'yo. As a matter of fact, sabi nga nila, pag seaman daw, alam nila, babaero. Dahil report in every port. Hindi, pinapatawa lang kita, Rodel. Pero believe me, with your job, with a good pay, ay makakahanap ka na baka masigit pa. Doon sa misis mong loko-loko buwang. Pero I know how you feel. I mean, this love. Wag na ho yung misis mo, yung anak mo na lang. I know how you feel. You feel sad because you won't see your daughter anymore. Na you are planning na lalaki siya, mag-attend ka ng graduation, ng mga first communion, ng mga kung anong college graduation, na wala na. Pero you can still do that. You can talk to your crazy wife and say like, gusto ko mag-attend sa graduation. You can call your daughter. You give her a number when she's growing up, when she's school. You can send her a cell phone. Anak, tatawagan kita every night. Kung usap tayo, chat tayo, ha? You can do that. For heaven's sakes. But ending your life now is wrong. This is not right. Hindi nga talaga tama yun eh. Walang katuturan. Hindi po pwedeng kunin yung anak, Jess, kasi minor de edad, minor yun eh. 4 years old pa lang. Automatic yun. Ito po, tandaan ho natin. Pag yung bata po is less than 7 years old, nasa kustudiya po ng nanay yan. Wala ka pong magagawa dyan. Kung ikay tatay, that is what the law says. Alright? Ngayon, pagdating ng 8, 9, kung may pera ka na, marami ka ng pera, pwede mo nang ilaban sa korte. Magdemandahan na kayo, sabi mo, hindi, sa akin yung kustodiya ng anak ko. But like I said, Rodel, hindi ka nag-iisa, bossing. Tanungin mo yung mga nakaranas, yung mga naloko, nasaktan, ha? And they will say na they were able to move on. It might take 1 month, 3 months, might take a year. Pero life will have to go on. Just do what you're doing. Okay? Kung gusto mo, pahinga ka muna, baba ka muna ng barko, pakausapin mong company mo na, sir, di ko kaya, pahinga ho muna ako. You can do that.
Pero life has to go on. You talk to your child, call your child, move on. Diba? Find another woman na masigit pa siguro. And you will see. Alam mo, hindi mo kawalan eh. Kawalan ng babae na yon. Last man niya lang sa Gedli, malas niya lang, kung ang napangasawa niya, walang trabaho. O kung napangasawa niya, walang budget, malas niya lang. Ikaw may budget, yung napangasawa niya wala. Baka siguro gwapo, sabihin natin, or mas bata sa'yo. Pero ika nga, kahit na saging basta labing, it's not gonna work. People will always have to look, ika nga, na mas magandang kinabukasan. And there will come a time na kung yung napangasawa niya ngayon, yung nakuha niya ngayon, mas mababa ang sweldo sa'yo, gwapo lang siguro, believe me, maghihiwalay din yung dalawa. Sabi nga, may kasabihan ng pagsisisi ay laging sa huli. And I know a lot of people na nagsisi pero it's too late. It was too late for them. At pag-swertehin ka, baka maglulumuhod pa pabalik yan eh. And he will say, I'm so really sorry, nagkamali ako, etc. It's up to you, alright? Pero for now, I'm telling you, don't do it, okay? Dasal mo na ikaw magising pa bukas, huwag kang tumalon ng barko, dahil maaalala mo itong araw na ito, kung pinapakinggan mo ako, naririnig mo ako, sasabihin mo, tama ka, Boss Erwin, nung sinabi mo nung June 12, Independence Day. Gamitin mo na rin itong araw na ito bilang Independence Day na ikaw ay independent na sa iyong asawa. Kaya sabihin mo sa sarili mo, Rodel, Happy Independence Day at wala ka ng asawa. Napakaswerte mo. 9:54, bueno mga kapatid, wala na ho tayong oras. Ako po si Erwin Tulfo, Dr. Jean Marquez, their clinic po, dermatology, aesthetic, rejuvenation sa Timog Avenue, Quezon City. Salamat po. Cherry Loom, may roofing. Nako, napakatibay din ho niya. Thank you din, Cherry Loom. And Dickies USA for my outfit. Chancellor Shirts and Slack. Maraming salamat. Ako po si Erwin Tulfo, bidding you farewell. Happy Independence Day to all. Susunod na po si Tol Ben sa Bitag Live. Ako po si Erwin Tulfo. Nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas. Happy Independence Day!